Lahat kayo ay mahalagang katuwang na sumusuporta sa forestry ng Japan. Aming ipakikilala ang tungkol sa Japanese forestry work at mga gawain ng safe forestry na may mga kasamang halimbawa. Tandaang mabuti ang ligtas at wastong paraan ng paggawa kasama ang iyong employer. Bilang panimula, ipaliliwanag ko ng madali ang tungkol sa forestry work sa Japan. Ang Japanese forest ay itinatayang may 25 milyong ektarya. Ang forest area ay bumubuo sa 70% ng kalupaan ng bansa, dahilan upang ito ay ituring bilang isa sa mga bansang may pinakamalaking kagubatan. 50% ng Japanese forest ay tinatawag na natural forest, kung saan natural na tumutubo ang mga puno. At ang natitirang 40% na humigit kumulang may 10 milyong ektarya ay tinatawag na artificial forest, kung saan ang mga puno ay itinanim. Karamihan sa mga kagubatang ito ay nasa libis na kalupaan, lahat ng mga ito ay kailangang maayos na pangasiwaan ng mga tao. Ang cycle mula sa pagtatanim at pagputol sa artificial forest ay lumilikha ng lugar para sa pagtatanim ng mga puno. Nagsisimula ito sa preparasyon ng lupa at pagtatanim ng mga punla. Sa loob ng ilang taon matapos ang pagtatanim, kailangang putulin ang mga damo upang hindi matalo ang itinanim ng mga puno at lumaki ng mabuti ang mga ito. 15 taon matapos itanim ang mga puno, magsasagawa ng sining upang bawasan ang pagsikip ng mga puno. Kapag lumaki na ng sapat ang itinanim ng mga puno, ang mga ito ay pinuputol, iniipon at itinatransport upang gawing mga troso o gamitin bilang biomass raw material. Kasama sa forestry work ang paulit-ulit na cycle ng pagtatanim, pagpapalaki at pagputol ng mga puno. Ito ay isang industriya na nangangailangan ng mahabang panahon bilang isang circulating forestry. Ang mga gawain sa forestry work ay depende sa season. Simula taglamig hanggang tagsibol, ang mga tangkay at dahon at mga damo ay inaalis upang ihanda ang lupa ng pagtataniman. Ang mga punla ay itinatanim sa tagsibol. Sa tag-init, inaalis ang mga damo na malapit sa mga punla. Sa tagsibol, pinuputol ang mga puno na hindi maganda ang tubo at ipinaprune ang mga ito upang alisin ang mga sobrang sanga upang maging maganda ang paglaki ng mga puno. Simula taglagas hanggang taglamig, nagsasagawa ng sining upang bawasan ang mga puno na nagsisiksikan at pinuputol ang mga puno na maaari ng gawing troso. Para sa forestry work bawat season, may mga alituntuning kailangang gawin upang matiyak ang ligtas na paggawa. Ang mga alituntuning ito ay ipakikilala ko gamit ang mga halimbawa. Bilang karagdagan, marami sa mga aksidente sa forestry work ay karaniwang nangyayari sa mga panahon ng pagtatanim at pagpapalaki ng mga puno, logging at pagpapatumba ng mga puno. Ang mga aksidenteng ito ay dapat pangasiwaan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinakdang pamamaraan at may iwasan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kapaligiran. Bilang pangunahing hakbang upang iwasan ang mga aksidente sa forestry work, unawaing mabuti ang nilalaman ng video na ito. Upang makapagtrabaho ng ligtas, kailangang sumunod sa mga patakaran. Pakinggan mabuti kung paano gawin ang trabaho at mga bagay na dapat pag-ingatan. Unawain ang ligtas na paraan ng paggawa. Kapag hindi nakinig, hindi matututo. Pakinggang mabuti ang paliwanag upang maiwasan ang aksidente. I-check natin ang safety ng bawat isa. Ang warm-up exercise at stretching bilang preparasyon ay makakatutulong sa pag-iwas na masaktan.
Upang mapanatili ang pang-araw-araw na kalusugan, mahalaga na sumunod sa tamang paraan ng pamumuhay. Bawal lumabas o magpuyat sa gabi. Matulog ng sapat. Kailangan ang pagpapasya at pag-report sa nararamdaman upang ligtas na makapagtrabaho. Huwag pilitin ang sarili kapag masama ang pakiramdam. Huwag mag-atubili at kumonsulta. May mga bagay sa kagubatan na masama sa katawan. Huwag kainin ang mga ito. Kumonsulta sa employer kapag mayroong hindi alam. Ang paglilinis at pag-aayos ng lugar ng trabaho ang daan sa ligtas na pagtatrabaho. May panganib na matumba kung hindi maayos ang lugar ng trabaho at nakakalat ang mga materyales. Kapag hindi maayos at maimis ang taguan ng mga materyales, maaaring madapa o masugatan sa cutting tools. Itabi ang matatalas na kagamitan sa madaling makita at pirming lugar at takpan. Kapag hindi maayos at maimis ang mga materyales na nakapatong sa loob ng sasakyan, maaaring masugatan dahil sa pagbagsak ng mga materyales kapag binuksan ang pinto. Siguruhing maayos na nakalagay ang mga dalahin sa loob ng sasakyan. Ang tinutungang daan sa bundok sa lugar ng trabaho ay hindi pantay at maaaring matumba dahil sa mga batong maliliit o madulas na lupa. Mag-ingat sa paglalakad sa mga hindi pantay at nakadilis-dis na daanan. Kung magpapahinga, kapag ipinatong ang grass cutter nang walang takip paharap sa daanan, may panganib na masugatan ang mga dumadaang naglalakad. Magpahinga nang may takip ang blade at nakapatong nang nakatalikod sa nilalakaran ng tao. Para sa ligtas na forestry work, mahalaga na magtrabaho na suot ang angkop na kasuotan na may proteksyon sa aksidente. Posible na ang hindi pagsusuot ng angkop na kasuotan ay magdulot ng hindi inaasahang aksidente. Ipinagbabawal na iwanan ang mga safety equipment na ibinigay ng walang pahintulot. Maaaring maging dahilan ng pagkaipit sa makina ang may sirang kasuotan. Kapag nagsasagawa ng forestry work, maayos na magsuot ng long sleeves na jacket, mahabang pantalon, gloves, at buta na akma sa laki ng inyong mga paa. Magsuot ng damit na bagay sa temperatura tulad ng outerwear na may pasukan ng hangin kapag mainit ang panahon. Iba't ibang panganib ang mayroon kapag nag-grass cutting. Siguruhing nakasuot ng safety equipment upang protektahan ang iyong sarili sa panganib. Iba't ibang panganib ang mayroon kapag gumagamit ng chainsaw sa pagputol at pangangahoy. Siguruhing nakasuot ng safety equipment upang protektahan ang iyong sarili sa panganib. Sa bundok, mag-ingat sa mga panganib ng mga hayop tulad ng bubuyog, ulupong, niknik at linta. Kung ikaw ay natusok o nakagat ng mga hayop na ito, agad na ipaalam sa kasamahan at agad na pumunta sa ospital kasama ang employer. Sa loob ng bundok, mag-ingat sa mga halamang may tinik at sa mga halaman na makati sa balat. Kumonsulta sa employer kapag natusok ng tinik o nangati ang balat dahil sa napatikit sa mga mapanganib na halaman.
Kapag kumikidlat, magtago sa loob ng sasakyan, gusali o guwang. Huwag pumunta sa ilalim ng puno dahil napakadelikado. Itigil ang trabaho kapag may inasahang panganib tulad ng pagbagsak ng mga puno o pagguho ng lupa dahil sa malakas na hangin o malakas na ulan. Kapag may nasugatan o naaksidente, huwag muna silang lapitan. Tingnan mabuti ang paligid at tiyakin na hindi ka madadamay sa aksidente bago lumapit. Matapos matiyak ang kalagayan ng nasugatan, ipaalam ito sa person in charge sa lugar ng trabaho. Tumawag sa 119 at humiling na magpadala ng ambulansya. Matapos tumawag sa 119, ipaalam sa employer ang detalye kung bakit nasugatan at naaksidente. Kapag ililipat ang taong nasugatan, dalhin sa isang lugar na ligtas. Ihanda ang first aid kit sa lugar ng trabaho, kumpirmahin kung saan nakalagay ito at kung ano ang laman. Kung ang nasugatan ay hindi tumugon sa mga tawag at hindi humihinga, magsagawa ng heart massage. Kung may nagdurugo, punasan ito ng malinis na tuwalya at ibaba at tuunan ng mariin upang tumigil ang dugo. Kung nabalian, lagyan ng suporta ang butong may bali at huwag itong gagalawin. Lagyan ng brace ang nabaliang bahagi, saka ito talian ng bandage at ikumpres ng medyo mahigpit. Kung bubuhatin ang taong nasugatan sa lugar na hindi makakapasok ang sasakyan, buhatin siya ng nakapasan sa likod kung nag-iisang bubuhat. Kung nakagat ng bubuyog, maaaring magbara ang daanan niya ng hangin kaya huwag siyang papasanin. Kung dalawa ang magbubuhat, buhatin ang nasugatan ng nakahawak sa dibdib at paa. Maaaring gumawa ng stretcher gamit ang jacket at mga kahoy na nasa lugar. Sa forestry work, may iba't ibang laki ng manual cutting tools na ginagamit. Ang itak ay ginagamit sa pagputol ng maliliit na puno at pagtanggal ng mga sanga. Mapanganib ang malakas na pag-unday ng itak at pag-unday sa pababang direksyon kung saan nasa unahan ang paa. Kumpirmahin kung saan iuunday ang itak sa pagputol ng puno. Ilagay sa likod ang paa kung saan iuunday ang itak. Ang malaking karit ay ginagamit sa grass cutting bago ang pagtatanim ng mga puno at paggupit ng mga damo sa mga daanan. Mapanganib ang paggupit ng damo habang inuunday pababa ang malaking karit. Ang paggupit ng damo gamit ang malaking karit ay ginagawa ng pabalik-balik na paghila. Mag-ingat sa tumatalsik na mga sanga habang nagsasalansan ng mga ito. Mapanganib gawin ang preparasyon ng lupa kung may mga tao sa ibaba ng kinalalagyan mo dahil posibleng may mahulog na piraso ng mga kahoy. Ginagawa ang preparasyon ng lupa ng nakahilera at walang tao sa ibaba ng kinalagyan at magkakalayo ng pwesto at mag-ingat sa mga tumatalsik na mga sanga. Ang arasol ay ginagamit sa paghukay ng butas na pagtataniman ng puno o pagbabalik ng lupa. Mapanganib ang pag-unday ng arasol ng malakas sa paghuhukay ng butas na pagtataniman ng puno. Maliliit na galaw lamang ang gawin kapag naghuhukay ng butas.
Huwag magdala ng cutting tools maliban sa lugar ng trabaho kung saan ito ginagamit. Itago muna sa case o sa bag bago ipasok sa trunk ng sasakyan. Huwag iiwan sa loob ng sasakyan kung nasa kumpanya o nasa bahay. Upang tulungan ang paglaki ng itinanim na mga puno, puputulin ang mga damo gamit ang grass cutter. Dahil sa napakabilis ng pag-ikot ng nakakabit na talim, mahalaga na nauunawaan ang wastong paggamit kapag nagtatrabaho. Mapanganib kung paaanda rin ang grass cutter nang nakabitin kapag hihilahin na ang starter. Ilapag sa lupa ang grass cutter sa kahilahin ang starter rope para paandarin ito. Kapag bumunggo ang blade ng grass cutter sa mga pinagputulan ng puno, maaaring tumalbog ang dulo nito at mapanganib kapag ginamit malapit sa ibang kasamahan. Maaaring tumama ang blade na mabilis na umiikot sa maliliit na bato at ito ay tumalsik, kaya mapanganib ang nasa loob ng 5 metrong radius. Pag ang magtatrabaho ay higit sa 2 tao, gawin ito ng may 15 metro ang layo sa isa't isa. Kapag inalis ang damo na pumulupot sa talim nang hindi patay ang engine, ito ay mapanganib dahil iikot ang talim kapag naalis ang damo. Kahit na nakakatamad, patayin ang engine kapag pumulupot ang damo. Napakamapanganib kapag nagtrabaho ng pababa sa lugar na pataustos. Pumili ng lugar na pantay hanggat maaari. Tapakan ang lupa upang ito ay maging matatag bago magtrabaho. Mapanganib kapag lilipat ng lugar nang walang cover ang talim habang naglalakad ng pasan ito at nakaharap sa likod ang blade. Takpan ng cover ang talim kapag lilipat ng lugar at pasanin ito nang nakaharap ang talim sa unahan. Upang lumaki ng maganda ang puno, putulin ang mga sobrang sanga gamit ang lagari. Mapanganib kapag ang kamay ay nasa ilalim ng talim habang nagpuputol ng sanga gamit ang lagari. Kapag magpuputol ng sanga, ilagay ang kamay sa lugar na mas mataas kaysa sa talim. Mapanganib ang pagpupruning kapag may tao sa ibaba ng kinalalagyan. Tiyakin na walang tao sa ibaba saka mag-pruning. Pagputol sa mga puno gamit ang chainsaw upang alisin ang ibang puno maliban sa itinanim, sining at pag-ani ng puno na gagawing troso. Dahil ang chainsaw ay may talim na napakabilis umikot, mahalaga na nauunawaan ang wastong paggamit nito para sa pagtatrabaho. Mapanganib kung paaanda rin ang chainsaw nang nakabitin kapag hihilahin na ang starter.
Ilapag sa lupa ang chainsaw, saka hilahin ang starter rope para paandarin ito. Para gumamit ng chainsaw, iikot ang hinlalaki sa harap at likod ng handle at mahigpit itong hawakan. Kapag pagaganahin ang brake ng chainsaw, mapanganib kung gagamitin ang parehong kamay sa pag-brake kasama ang kanang kamay. Habang nakahawak ang kanang kamay sa chainsaw, paganahin ang brake gamit ang kaliwang kamay. Kapag bibitawan ang brake, iikot ang hinlalaki sa handle, pisilin ito at saka bitawan. Napakamapanganib kapag ang dulong bahagi ng guide bar ay tumatama sa puno dahil maaaring magkaroon ng kickback. Ingatan na hindi tumama ang dulo ng kickback zone sa puno. Tumayo sa posisyong hindi masusugatan kahit na magkaroon ng kickback. Mapanganib kapag tumalbog ang nahating katawan ng pinutol na manipis, mababa at nakasandal na puno dahil baka tumalbog ito. Kapag puputulin ang nakasandal na manipis at mababang puno, lagyan muna ito ng hiwa saka ito putulin. Huwag magputol ng kahoy kapag may tao sa loob ng lugar na 2 beses ng height ng puno ang lawak. Tiyakin na walang tao sa loob ng lugar na 2 beses ng height ng puno ang lawak at saka magputol ng puno. Mapanganib ang pagputol sa puno ng pahilis gamit ang chainsaw. Kapag magpuputol ng puno na may 20 cm pataas ang diameter sa height ng dibdib, gumawa ng notch cut na may lalim na 1/4 o higit pa ayon sa diameter ng puno at maglagay ng felling cut na tama lamang sa katuluyang putulin. Siguruhing mag-iwan ng bahagyang laman sa pagitan ng notch cut at felling cut. Kapag magpuputol ng puno, pauna nang gawin ang itinakdang senyas at ituro ang direksyon ng gagawin habang binibigkas ng isa-isa. I-check kung may mga sangang nakapulupot, tuyong sanga o niebe. Clear na ang ulunan. I-check kung walang tao o anumang balakid sa lugar na 2 beses ang height ng puno. Clear na ang paligid. I-check kung walang anumang balakid sa direksyon ng patutumbahan ng puno. Clear na ang direksyon kung saan patutumbahin. I-check ang shelter area at daan papunta rito. Clear na ang shelter area. Tiyakin na isa-isang ituro at bigkasin para makumpleto ang safety check. Kapag puputuli na ang puno matapos ang safety check, ibigay ang paunang senyas, panggitnang senyas, at senyas sa pagtatapos na nauna nang napagpasyahan. Ang paunang senyas ay ginagawa bago maglagay ng notch cut upang ipaalam sa manggagawa na nasa loob ng danger zone na kailangan niyang lumikas. Ang panggitnang senyas ay ginagawa bago maglagay ng felling cut.
Ang senyas sa pagtatapos ay ginagawa upang ipaalam sa ibang manggagawa na tapos na ang pagpapatumba kapag tahimik na at wala ng mga bagay na nahuhulog. Tiyakin ang pag-check sa daan papunta at mismong shelter area bago magputol ng puno. Gumawa ng shelter area sa lugar na hindi bababa sa 3 metro ang layo sa kabilang direksyon ng puputulan ng puno. Mag-secure ng ligtas na lugar at lumikas dito tulad ng likuran ng nakatayong puno. Mag-ingat sa pagdalsik o pagkahulog ng mga sanga na nabali kapag matutumba na ang puno. May mga itinakdang bagay na hindi dapat gawin kapag gagalawin ang mga puno na sumandal sa ibang puno. Bawal putulin ang sinasandalang puno. Bawal putulin ang ibang puno upang patumbahin ang punong pinutol na sumandal sa iba. Bawal na magtrabaho ng mag-isa ang isang taong wala pang masyadong karanasan sa pagpuputol ng puno dahil napakamapanganib ang paggalaw sa sumandal na puno. Kapag aalis at iiwan ang puno na sumandal sa ibang puno, gumawa ng isang no-entry zone sa pamamagitan ng paglalagay ng tali o lubid sa paligid ng sumandal na puno. Sa forestry, maraming makinarya ang ginagamit. Dahil ang mga pinutol na kahoy ay binubuhat gamit ang kakayahan ng mga makinarya, kailangang mag-ingat kapag nagtatrabaho malapit sa mga ito. Kailangan ng special training sa pag-operate ng makinaryang pang-forestry. Hindi maaaring mag-operate ng makinarya ang taong walang special training. Huwag magtrabaho ng kasama ang makinarya sa loob ng lugar na ang lawak ay 2 beses ng height ng puno. Kapag nag-aayos ng mga kahoy at naglalaging gamit ang makinarya, bawal magtrabaho ang tao kasama ang makinarya sa loob ng lugar na ang lawak ay 2 beses ng haba ng arm ng makinarya. Huwag sumakay sa patungan ng mga kargada ng makinarya. Bawal pumasok sa loob ng bahagi ng wire rope. Bawal pumasok sa lugar kung saan may mga nakabiting kargada. Maaaring may mga problema sa hindi pa nakakasanayang pamumuhay. Hindi dapat sarilinin ang problema. Huwag sarilinin ito at magsabi sa mga tao sa paligid. Upang makapagtrabaho ng ligtas, mahalaga ang pang-unawa at wastong pagsasagawa ng lahat. Unawain at tandaan mabuti ang nilalaman ng forestry work na ipinakilala sa video na ito. Kami ay umaasa sa maayos na kalusugan at kaligtasan ng lahat.